pumunta ako sa hot bath para sana mag-relax. Kaso guys, pagkarating ko dun, yung mga hapon, trabaho pa rin yung pinag-uusapan. Sobrang workaholic talaga kahit nasa bakasyon. Aalis muna tayo ng Toyama City ngayong araw. Imimit na namin yung tito at tita ni Jonathan. Dito rin malapit sa station yung pinaka-hotel na nabook nila. Kaya simula pagpunta nila dito, halos araw-araw kami magkakasama. Ngayong araw yung full day nila dito sa Toyama. Kaya gusto namin sila dalhin sa magagandang lugar dito mismo sa syudad. Sikat yung Starbucks namin dito. Tinagurian nga to na isa sa pinakamagandang Starbucks dito sa Japan dahil sa background ng Tateyama. Naglakad lang kami papunta dito galing ng station. After namin kumain, bumalik na rin kami ng Toyama Station. At this time, papunta kami ng Amaharashi. Party pa rin siya ng Toyama Prefecture, pero hindi na ng Toyama City. Bale, 2 sakay ng train, kailangan namin sakyan para makarating. Ganito yung conduct nila kapag ka nagpapalit ng driver sa train. Mabilisan lang pero nandun pa rin yung respeto. Nagulat ako kasi weekday ngayong araw pero sobrang daming tao. Galing sa Amaharashi Station, mga 5 o 7 minutong lakad ata papunta dito sa beach. Kapag nga nagta-travel ako mag-isa, ganito rin ako katulad ni ate. Sariling sikap. Nag-offer nga ako na picturean sila. Sabi ko kasi meron din kaming prenup shot dito ni Jonathan. Ang dami na rin talagang dumadayo sa lugar na to. Samantalang nung pumupunta kami dito dati, wala pa masyadong tao tapos wala pa rin itong cafe na to. Pero ngayon nga, tignan nyo, sobrang crowded na rin. Maganda kumain dito kasi sobrang ganda ng view. Umorder ako netong mix ng vanilla at matcha habang sila naman nagpaplano ng mga susunod na pupuntahan. Galing sa cafe, ganito yung view mo. Hindi na kami masyado nagtagal kasi ngayong araw hindi talaga ito yung pinaka-destination namin. Sinundo na kami ng van para talaga sa pupuntahan namin ngayong araw. At dito ngayon sa Isuhanabi, isa siyang Japanese hotel na merong onsen or hot bath na habang nagbababad ka sa mainit na tubig, yung magiging view mo, napakaganda at kalmadong dagat. Yung mismong hotel pa nga lang guys, grabe, sobrang ganda na. Alam nyo ba guys, lately, sobrang nagmahal yung mga presyo ng mga hotel dito sa Japan. Halos dumoble, triple, kaya yung mga ganitong stay, hindi na namin masyadong magawa. Kasi guys, grabe talaga yung itinaas ng presyo. Dahil ngayon, sa palaki ng populasyon ng mga turista, sobrang daming tourist na din talaga kasi ang pumupunta dito sa Japan. Meron nga kami na pagstayhan din dati na ryokan. Magugulat kayo sa i-jump ng presyo after 1 year. Nagstay kami doon 30,000 per night. Tapos ngayon guys, nasa 200,000 yen na ang isang gabi. Grabe diba? Lagpas 6 times lang naman yung itinaas. Kaya din napili namin sa ryokan na to magstay kasi ito yung pinakamalapit na lugar na pwede nilang ma-experience yung talagang paano nagbabakasyon yung mga Hapon. Meron pa silang paoyatsu dito. Bale, 2 rooms yung kinuha namin. Talagang normal na ryokan. Meron nga rin ako nakita ditong mapa ng Toyama na talagang handwritten. Grabe, ang cool. Sobrang ganda ng pagkakasulat ng kanji. Tapos yung pagkakadrawing, sobrang accurate din guys. Chinek ko kasi yung talagang mapa sa Google. Ang ikinaganda dito, meron pang explanation. Nakalagay dito iba't ibang city sa Toyama Prefecture na pwede mong mapuntahan at kung ano-ano yung mai-offer ng bawat lugar na yun. Kapag ka nagstay kayo sa mga ryokan, lagi rin talaga merong yukata na pwede nyong magamit. At ito nga yukata dito sa Isuhanabi, sobrang nagustuhan ko. Ang ganda ng kulay niya. Tapos stripe, napahaba, ang lakas makamatangkad. Umiinom nga lang ako dito ng tea habang nagmamasid sa napakagandang view. Pero guys, ang pinagmamalaki talaga ng ryokan na to, walang iba kundi yung onsen nila. Kaya hindi pwedeng hindi natin yun masusubukan. Nag-aalinlangan pa nga ako guys kasi ayoko talaga nag-onsen ng summer. Parang sobrang init. Kaya kung nakikita nyo, nagagala na muna ako dito mag-isa. Hinayaan ko na muna sila magkwentuhan dun para din mapahinga ako sa English. Grabe guys, sobrang ganda ng interior ng ryokan na to. Ang daming space. Hindi siya katulad ng ibang hotel na talagang ang dami mong taong makikita. At syempre, hindi ko na kayo maisasama dito sa loob. Pagkatapos mag-onsen, kailangan talaga uminom ng malamig na tubig or tea para hindi ma-dehydrate. Imbis na ma-relax ako sa hot bath guys, yung mga kasama ko dun, trabaho pa rin yung pinag-uusapan. Nakahiwala yung panlalaki at pambabae. Sabi nga rin ni Jonathan na naririnig niya yung mga kababaihan galing dun sa bath nila na nagkwakwentuhan. At kung nakikita nyo guys, oras na para sa dinner. Medyo kinakabahan ako sa pagkain ngayon. Ang dami kong hilaw na nakikita. Isa din talaga sa dapat nyo ma-experience kapag ka nagstay kayo sa isang ryokan ay yung pagkain nila. Sobrang unique. Unti-unti na talaga natututong kumain ng hilaw na pagkain.